Mainit na balita mga kaboses ng masa. Sa wakas, wala nang ang takas ang mga politiko na sina President Bongbong Marcos Jr., Tambaloslos Romualdez at Liza Smags. Dahil tuluyan na nga daw na makukulong ang mga politiko na mga ito dahil sa mga kabalbalan at kalokohan at kasiraan na ginagawa nila sa ating bansang Pilipinas. Ayon nga sa Kamara ay hindi na daw makatao ang mga paghihirap na ginagawa ng mga politiko na mga ito sa taong bayan at masyado na silang maraming nanakaw sa kaban ng bayan. Kaya naman, sigaw ng mga netizens ay kalad ka rin na ang mga ito papalabas ng palasyo at dapat nang gawin ang dapat gawin sa mga politiko na ito dahil minamaliit lamang nila ang mga Pilipino. Opinion pa ng mga netizens ay kumatwiran dapat tayong mamamayan na ang dapat mamuno sa ating bansa ay dapat yung may malasakit, hindi yung magnanakaw at puro pasarap lamang sa buhay ang ginagawa. At heto nga't pakinggan natin ang buong detalye. By the way, this is Boses ng Masa at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay mag-subscribe ka na! Drug test kung hindi ka nagte-take. Pero kung nagte-take ka, masama yung drug test para sa'yo. That's why kami as an innocent person, innocent citizen of the Republic. Simple lang. Para matigil yung issue na yan, ninyo, nang gulo kayo, para maiwasan yan. Gusto kong makita namin na mag-drug test ka. Ganun kasimple. Not later than March 31. Pagka hindi ka nagpa-drug test ng March 31, on or about March 31, guilty ka talaga dun sa allegation. Kaya nagsabi ngayon si ex-President Duterte nung sa Cebu rally na he doesn't see anything wrong with you. Well, para sa amin, nandoon yung nakadiin sa utak namin na baka meron kang drug use. Gusto kong makita namin, mapatunayan namin na wala. And para mawala yung issue na yon, pa-drug test ka, BBM. Presidente ka ng Pilipinas, binoto ka namin, gusto namin patunayan mo na hindi ka nagdodroga. You subject yourself to a drug test March 31, on or before. May isang buwan ka, di ba? Hindi pinaghahandaan niya kung talagang inosente ka. Okay? So, pagka hindi ka nagpa-subject ng drug test, guilty ka. Wala nang babalikan niyo ako, kahit balikan niyo ako, kahit ikulong niyo ako, lihin niyo ako, cancelin niyo yung mga SOCMED account. Wala, nandun pa rin yung tanong nandun pa rin yung doubt. Kaya nga ako tinutulungan kita, Ginoong BBM, tinutulungan kita na maklear yung doubt. Magpasubject ka ng drug test. Hindi kung gusto mong dayain mo. Sa iyo yun. Hindi mo naman maluloko Pilipino Okay. Tapos nun, nandun na ako. I-touch ko na muna yung ito pang isa, gusto kong pagalitan itong mainstream media, no? At saka mga vlogger na rin. Mga animal kayo, kung kayo mag-report kayo na walang bias, di ba? That's the responsibility of an honest to goodness coverage ng mga issues. So nag-rally dito sa Cebu, nag-rally dito sa EDSA. Gago kayo, sasabihin nyo, nilangaw ito. Daming langaw sa Cebu. Nilangaw yung Cebu rally. Pagpakita kayo, drone shot na, ewan ko ba sa inyo. Ang gawin ninyo, magre-report kayo. Pagsabayin ninyong ganyan, ibangga ninyo, tapos na, the same angle, the same lighting. Yung pe-present kunwari, ang dilim-dilim. Ang makikita mo lang yung ano. So, you compare. Ano nangyari sa professionalistic journalism professional journalism. Ano nangyari? Ano kayo? Bayaran kayo lahat? Re-report kayo
palpak eh. Tao, kinocompuse ninyo. Ay, nasabi ko sa inyo, mamaya pagka tao magalit talaga, pati kayo, isasara kayo ha. Kasi isipin ng tao, bayaran kayo eh. Bias kayo eh. Tapos ang pinasasara yung nagsasabi ng totoong SMNI. Kaya nga gusto ng tao ng SMNI. Kaya nga pagka nagkaroon ng turn of events, sana huwag mangyari na magalit ng gusto ng taong bayan at isira kayong lahat, ang bukas lang SMNI. Pwede mangyari yun ha? Pwede mangyari yun. Kasi kayo wala kayong kadala-dala ng mga mainstream media. Exception is Ted Pailon. Okay si Ted Pailon para sa akin. Kasi nakikita ko yung concern niya para sa tao sa bansa. Nasabi na nga niya tama na ayusin na natin, no? Kaya okay lang si Ted Pailon. He is able to bring about, makikita mo yung balance na reporting. Kaya okay lang, keep it up, Ted. Buti ka pa eh. Tapos yung lubayan nyo na yung SMNI. Hayaan nyo na yung SMNI. So, pag kayo nagre-report na mainstream media, kitang-kita naman na may kinikilingan kayo eh. What happened to your people? Anong klase meron kayo na para kayong parang walang katapusan yung mundo ninyo eh. Magbago na kayo ng ugali kasi mali yung ginagawa ninyo. Sinasabi ko na sa inyo pagka nagalit ang taong bayan. You know, ang taong bayan kasi simula nung February Revolution na yan, na ewan kong ek-ek na revolution na yan, napalpak ang Pilipinas. Kaya over the years, yung tiyaga ng Pilipinas nauubos. Kaya kung i-inventaryoin mo, ilang pa ba yung natitirang litro ng tiyaga? Ilang kilo pa yung tiyaga ng Pilipino? Ubus na, negative na nga. Abonado pa. Kaya ngayon, pagka isang spark lang yan, isang spark sinasabi ko sa inyo, even the armed forces and the PNP, alam yan. Yung intelligence community, alam yan. Kahit bobo, pinaka-bobo na intelligence officer, pare-parehas yung magiging estimate na puputok yan. It will explode. Isang igniter lang ang kailangan. Kaya yun ang napakadelikado. Ang question mark lang, what kind of revolution ang mangyayari? Is it the peaceful type? Is it the extermination type? Mga ganun ba? French Revolution, Chinese Revolution, lahat ng klase ng revolution. So, kung saan pupunta yung Pilipinas will depend kung gaano ka pika ang taong bayan. Yun. Pero doon talaga papunta eh. Kaya hinay-hinay. So tama nga yung Cebu Rally, naghinay-hinay si FPRRD. Okay, so he was doing it intentionally because of a game plan. Number two, he was doing it because there was parang usapan that would benefit not himself. I want to be clear on that. Not because naduwag si Duterte, natakot sa ICC, natakot sa Malacanang. Not the type of person. Duterte, he stated, hindi siya magpapahuli ng buhay. Matapang yan tao, nakita niyo nung paano naging presidente, nakita niyo paano naging mayor over the years. He is the type na lumalaban. Kahit nga at his age, na 80 na, lalaban talaga yun. So, he's not the type na nakipag-areglo kasi natakot siya. No. If ever, nakipag-areglo. I would rather look at it as a scenario na kumalma siya, kung hindi siya parang strategy, kumalma siya dahil sa pumapayag siyang kumakalma siya at sasabihin niya yung mga sinabi niya na kumbaga sa calculated lahat, kalmado, sinusuportahan niya si BBM, sinusuportahan niya yung Chacha, provided. Meron siyang provided. So,
klaro pa rin yung kanyang posisyon. Klaro pa rin yung kanyang pagkatao. Hindi mo pa rin siya pwedeng bilhin. Kasi may mga nagko-comment na mga hinayupak na ano na, yung nabayaran, yung ganun ba. Hindi mo pwedeng bayaran si Digong. May prinsipyo yung tao eh. So, pwede pa kumalma siya dahil sa pumapayag siyang kumalma siya para lang sa kaibigan. Pwedeng ganon yung kay Pastor Kibuloy. Parang kakalmahan si Pastor Kibuloy. Pwedeng ganon. Pero yung para sa sarili niya, no, he will not do that. Or ginagawa niya para sa pamilya niya, no, yung masyadong ano. Which is yung huli kong gustong ano, kaya siya nagkalma para kay BP Sara, yun mas naniniwala ako. Para nagkalma siya para kay BP Sara. Paano ko explain? Kasi mula nung Davao at mula nung ever since he became the President of the Republic nung 6 years ago, and after that, siya ang pinakasikat na politiko, presidente ng Pilipinas. Mahal na mahal siya ng taong bayan. And dahil sa pagkamahal na yan, nandun yung tanong ba, ano yung pinanalo ni Sara as VP, 32 million votes. Mahirap himayin yung utak ng tao na kaya nanalo yung VP Sara for her own right because she is the mayor ng pangalawang term, magpapangalawang term, magpapangatlo, gusto niya kumpletuhin. So, compared to a Duterte na naka-full term at ikot-ikot pa and then kung saan pa, a full so many years of service. So, kumbaga sa tinapay, lutong-luto si Digong. Si Sara, upcoming new kid on the block, pero maganda yung showing. Namumuntal, talo pa si Digong. Okay, so si Sara nanalo, nandun yung question mark dahil sa is she a Duterte or on her own right na magaling siya. At nakikita rin ng tao, eto, okay tayo dito. Pinayaan siya ng tao. Now, ang hirap kung dalawa yung Duterte. Mahirap yung dalawang Duterte, tatlo, apat. Lalo na ngayon, ex-President Duterte and Vice Sara Duterte. So hindi mo, parang, ako, ewan ko, yun ang tingin ko, parang nag-hands off siya. Kasi may mga nagsasabi na siya bumalik sa pwesto. Ayaw naman ng tao kasi nagpresidente na siya, ba't niya hahangarin na maging presidente? Yung kay Sara naman, bakit siya magaganyan, lalabanan niya? Lalabas siya interesado sa pagka-presidente. Ayaw nga niya eh. Pwede nga niya hintayin hanggang 2028. Ang problema lang, ganun lang yan eh. Pagka hinintay mo hanggang 2028, ano matira sa Pilipinas? Ano ang mangyari sa atin? So, ganun-ganun lang. Pinapanood lang, nagmamasid. No? Na tama-tama habang nagmamasid ka, nagka-clock in ng pangalawang taon, 4 months to go, 2 taon na si BBM. 4 years to go sa kanyang term. Okay? So, si Sara, out of delicadeza, no? That's how I wanna call it. Delicadeza, ayaw niyang siya ang magiging ano tawag dito, yung mangunguna. Kaya nga, kasi pagka nanguna siya, parang vested interest ang dating. Hindi naman, may delikadesa yung tao eh. Ngayon, pag kasi Duterte naman ang nangunguna, lumalabas naman, parang siya may gusto. Bumalik siya, hindi pa kontento sa 6 na taon, ayan na naman, gusto na naman siya. Tapos revolutionary government pa. Junta na lang, civil military junta, etc. Kung ano yung mix na pwedeng maging resulta, kung ano yung magiging utak ng armed forces at saka ng PNP. Depende. It's very fluid kung anong pwedeng mangyari. But, dahil sa very fluid siya, isang sindi lang, pwedeng sumabog yan ng anytime. Because ang tao handa na. Galit ng tao. Aware hanggang
buong mundo, aware ang tao. No? So, ang tingin ko, kumakalma ang digong natin, yung ano natin, yung ina-idol ninyo na leader na digong, kumakalma para hindi siya yung mag-shine. Para ang buhos ng atensyon ng tao dito sa mga bata. Okay? Yun yung buhos. Kasi hindi naman, kahit kumalma ng salita si Digong, nandun pa rin yung issue. No? So bakit niya sasabihin, I don't see anything wrong? Tama yung pagkakaintindi ko, ha? Baka mali yung pagkakaintindi ko, pero ganun yung ano ko yung pagkakaintindi. Na bakit sinabi yun? I don't see anything wrong kay BBM. Okay lang siya. Okay lang yun, nangako ka ng 20 na bigas, pero hindi mo ginawa. Okay lang ba? Nag-i-import tayo, number 1 tayo sa importation ng bigas. Putra guys, hindi naman tayo nag-number 1 sa importation ng bigas sa panahon ni Duterte. Ba't ngayon number 1 na tayo? Talo natin China. 100 million lang tayo. 115 million Filipinos. China, 1.6 billion. Talo pa natin sa importation ng rice ng China. Ilan? 1.3 million na tonelada. Grabe naman tayo. Sisiba natin Ibig sabihin, talagang ang layo ng production natin. Okay lang yung merong smuggling. Okay lang na merong issue sa droga. Sa Malacanang. Okay lang yung mga general na sinasabi na tinanggal sa pwesto without due process. Okay lang nung ginawa sa SMNI. Okay lang yung PCSO na nanalo. Walang isang buwan, Desyembre, 1.7 billion yung nawala. Bumalik naman daw Anak ng toko ayan. So, parang legalize yung corruption. Okay lang yung Resolution 10 na, by the way, BBM was part of 15 Congress that approved Resolution 10 in 2012. As President now, he can correct everything. Pero, Dedma, okay lang yung Chacha ngayon. Okay lang yung ICC, ganun-ganun siya. Tapos nun, di maintindihan. Kaya for the end time, magsasabi na, okay, so ano pa? Okay lang yung magpa-party ka, mag-abroad ka, may namamatay, hinuhukay yung mga bata, hinuhukay yung sa Davao Oro, hinuhukay, maraming patay, umiiyak, tapos nun, nagpa-party kayo, o matin ka ng kasal. There's so many things wrong about BBM. Why? Because kitang-kita, a lot of people who voted for BBM, si Colonel Metran, umadinig niyo yung vlog niya, napipiga na rin, nagagalit na rin. Cool na cool yung tao na yan, SF yan Cool na cool. Tawa ako ng tawa. Pati siya, napapailing na, umiinit na ulo niya kay BBM. Kami nga lang ni Macanas apron kay BBM yung nagagalit. Si Metran, Colonel Metran, cool na cool Pero ngayon, napubuisit na rin. Okay lang ba yung 10 billion, papayagan mo, na yung ikaw, commander-in-chief ka, BBM, kakaltasin yung putragis na 10 billion sa pensyon ng mga tauhan mo. Ano yung sana mag-anis nyo, hanap yun. Dati ka na mag-training ng kasamang military. Hanap ng toko, ayan. Okay lang ba yung relationship natin with the US na by adopting yung 16 na, hindi ko na alam yung count Such would know that. Yung number of bases natin na EDCA na yan, na ang termination ng EDCA supposed to be June this year. O nga, ilang buwan na lang? 4 na buwan. 25. Yun na lang. Tapos, sandama ka yung beses na magnet. Kung di ka ba naman kahit private ng sa armed forces, okay, trainee,
o kaya reservist, alam niya na pagka nagkagera, China, ang unang upakan yung mga bases ng Amerikano. EDCA. Magnet yan. So, tama ba yun in the interest of the Filipino people? Ay ako, military man ako, pabor ako na magkaroon ng defense tayo, posture. Pero you have to weigh it in such a way na you consider mas mabigat yung weight yung safety ng Filipino people. 115 million Filipino people. Pagka nagkagera at inatake, obligadong atakihin at hindi maging tactical strike lang kung maging tactical nuclear strike. At the way the bases are scattered all over the country, the nuclear fallout will affect everyone. Okay? Will render the Philippines radioactive. If that would be the case, kung ganong kainit ang ulo China laban sa Amerika, or kung ganong ka-preemptive ang gagawin. Because this time, it will not be a Pearl Harbor na isa lang, ang layo-layo, pupunta na aircraft carrier. No. Ang pagkakaiba ng technology nung araw, noong 1941, when it started, 1941 ba, 1942, ng Pearl Harbor na yan, puntahan mo. Ngayon from China, pwede nang upakan ng US mainland. Nandiyan pa Russia, nandiyan pa Korea, nandiyan pa yung, ewan ko, Iran, kung merong capability. Bala Israel doon. Pero you see, ay ang ginagawa nga ng US, bago tamaan yung mainland niya, dadalhin lahat dito sa harapan, yung island chain. Kasama Pilipinas ngayon, nasa radar tayo ng China. So, between, ito sa akin, bago natin inisip na, hindi naman kasalanan ng military yan because they can only recommend They can only dissuade. They can kung nag-recommend na, sige, adapt the bases, ang dapat would have been minaximize nyo na lang or na-train natin yung ating mga reservists. Pero sa akin, pagka ganyan, titignan nyo, magnetong bases, it will do more harm than good. So, why ako papayag na magkaroon ng bases? Lakasan ko na lang yung aking armed forces. Yun na lang. Hindi ko kinakailangan maglagay ng bases ng Amerikano. Pwedeng bases ng Pilipino. And then, manned ng Pilipino. And then, rocket, missile, radar, FF ng mga Pilipino. F-35, F-22, F-16, F-18, etc. etc. So, meron pa tayong main battle tank sa mga shorelines natin, etc. Kompleto nyo, may submarine tayo. Tatak, Pilipino. Mas maganda yun, di ba? Nagkaroon ng industries dito ginawa. Kesa ngayon, meron kang 16, 18 na magnet o 11 ek na military bases, magnet yan talaga. Siyempre, kung kayo iisipin ninyo, nakatingin kayo lahat ng norte, baka hindi nyo iniisip na pwedeng umikot, ayan ang norte, itong Taiwan, ito ang Batanes, itong Pilipinas, Palawan, West Philippine Sea, dito yung Benham Rice, Philippine Rice. So, pwedeng umikot dito ang China. Dito tayo sundutin sa ilalim. Quezon. O, pakakapasok nga sila kasi wala naman tayong capability na ma-detect So, pwedeng kahit sandama kayo yung depensa dyan, pwedeng ikitan dito sa ilalim. Kung it's gonna be a land invasion. Kung push button, sandali lang yan, tapos yung bases. Now, it's gonna be isa tactical nuclear strike, yari tayo. Okay, so balik na tayo. Maraming problema Pilipinas. Yun ang sinasabi ko. BBM, maraming problema. So, tanungin nyo na lang si FPRRD why he said that. Marami naman siguro magkakaroon ng opportunity, tanungin siya. Yung mga close sa kanya, pwedeng tanungin yun. Ang basta sa akin, ayoko nang dagdagan na kung sinabi niya no? So, sinabi niya. So, yung una, Mindanao, sinabi niyang bangang. Sinabi niyang daming problema. Daming Kaya nga,
na nadagdagan yung pananaw ng tao na negative kay BBM. So ngayon, pagkadinig ko sa Cebu is kumalma. So parang question mark, ano yun? Oh, so you have to read. Okay, kaya nga kung sinasabi ko, yun yung tatlo. Number one, strategy nga niya, yun yung karamihan na sinasabi ng iba, at yung meron pang yung audience, iba yung setting. So pinili yung audience na iba yung pagkakadeliver, hindi palaban ng gusto. Pero we're talking of national issues na eh. We're talking of national issues. Yung bigas na 50, 60, national issue na yun. Lahat tayo kumakain ng kanin. Yung tsa-tsa is a national issue. Kaya nga, yung droga, national issue. Laganap ang droga na all over the country. Kaya nga, wala na sa region. Wala nang, Davao, Cebu, Luzon. Hindi, national to. Kaya kaysa ka mag-rally, it's a national thing na nagkaiba lang yung venue. Pero everybody's concerned, even the OFWs are concerned of what the country has gotten into. Yun. Number one ka nga na importer ng bigas. So, yung mas naniniwala yung pangatlo. Pumalma siya, pumreno. Bawas gasolina sa accelerator. Bawas gasolina para ang mag-shine at yung tao makita hindi siya, kundi yung anak niya, si BP Sara. Kasi hindi naman hinalal si FPRRD. Hinalal siya 2016. Nag-serve siya ng full term, ang ganda ng performance niya. Nagka-COVID pa tayo. And for a country not prepared sa COVID, he did exceptionally well. Ako na nagsasabi, nuclear, biochemical, defense, from Hawaii. Ako na nagsasabi, he did very well. Okay? So, kapag awayin pa natin yung COVID na yan talaga naman maganda yung pagkakagawa. Marami ako mga comment din sa Facebook ko, pero ano magagawa mo? Wala naman training yung mga tao. Mga nakalagay ng mga official, mga kabagang ko. They did well. Kino-call out ko naman yung mga mali noon, yung mga barrier. Yung mga barrier. Magkasama naman kayo sa kama, sa gabi. Mag-asawa kayo, magbabarrier ka, na kailangan may plastic. Kino-call out yun noon. Parang how stupid can we get, diba? Pipilit mo, may barrier yung motor. Naka-plastic kayong ganyan. Anong tawag doon? Polycarbon na whatever, na plastic barrier. Para lang for the compliance of it. Pagdating nga sa gabi, sa kama, magkatabi kayo, maglagay ka rin ng barrier sa kama. Mag-asawa naman kayo. Okay, so that was stupid, no? So, stupid is stupid. Pero, they did well. Pati sa bakuna, si Boy Bakuna, they did well. Kahit merong nabulok na nasira na 1.6 billion ba worth ng mga bakuna. Pero they did well because considering yung ibang countries, mas maraming namatay sa US compared sa atin. So, si Duterte, tingin ko kumakalma lang siya because he's the type na magaling talaga nakikita niya na confidential leader siya. No? Siya yung gusto ng tao Pero bakit niya gugustuhin yung tao? Galing na siya ron. Kaya kung sa speech niya, retired na siya. Okay? Tandaan niyo, retired na siya. Kaya Filipino people, huwag niyong pilitin siya.